Isa rin po sa nabigyan ng tulong ng gobyerno ay ang mga mangisda at magsasaka ng Zamboanga del Sur. Kaugnay po niyan, kausapin po natin si Governor Victor Yu ng Zamboanga del Sur. Governor, magandang umaga po sa inyo. Diane Kerer po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga din sa iyo, Dayan, at saka yung nakikinig natin ng mga kapatid ngayong umaga. Alright. Governor, thank you for joining us today. Gov, ano po ang inyo pong masasabi sa tulong ng Pangulo na ipinamahagi po sa mga magsasaka at mangisda na naapektuhan po dito pong El Nino sa inyo pong lalawigan, Governor? Actually, we are very thankful yesterday that mismo si President PBBM pumunta dito sa Region 9, kasama ko yung ibang governor, tapos nagbigay siya ng tulong dun sa mga farmers natin tsaka fisher folks. Alam niya na malaki yung epekto ng El Nino dito sa lugar namin, especially sa kabuhayan ng mga farmers. So alam po niya na in-express po niya na yung mga farmers natin, yun talaga yung nagsikap para may makakain yung taong bayan natin. And yet they are more or less the most vulnerable one in terms environment, in terms of whatever situation, makaapekto talaga sa pamumuhay nila. So I think this form of yung assistance, it will encourage them, no? Hindi yung, alam mo naman kung ganyang sitwasyon, kung wala kang matanim, walang kabuhayan, uutang na naman sila, and yet mag-interest na naman. Yung mga ganon ba na sitwasyon. So actually, yung effect ng El Nino dito sa Western Mindanao, nag-usap kami ni Governor Hopper, more or less 30% to 40% yung reduction sa production namin sa agriculture. Opo. So yun ang medyo epekto, yung kabuhayan talaga ng mga farmers. Alright, Governor, ito pong El Nino phenomenon, ito po ay, meron din po ba tayong kaakibat na solusyon para po sa, kumbaga, mga long-term solution sa problema pong ito? Kasi I understand may mga assistance po tayo sa ating po mga mangisda at saka mga magsasaka. Pero baka po sa mga susunod na panahon, kapag tumama po ito sa inyong lalawigan, ano po yung mga long-term solution na inyo pong inihanda? O may mga naipangako rin po ba ang gobyerno para po solusyonan po ito in the long run po, Governor? Actually, kausap ko personally si President PBBM yesterday, and then we talk about the solution. Kasi dito sa Zamboanga del Sur, I take advantage of yung tag-init. Sinorvey namin yung lahat ng mga river flow para alam namin yung sitwasyon ng tubig ba. Para whatever irrigation or drinking water, kung anong gamitin sa tubig, mayroon kami, makaplano kami ng maayos. But, sorry. Go ahead po. But we talk with the DNR also na paano namin magprograma to improve our watershed. Kasi drought and flood, ang talagang solusyon, long-term solution yan is reforestation. We already identify some areas, and I talked to some mayors already. They're willing to have that program no reforestation. Yung hindi yung mga fast-growing tree, yung mga century tree talaga natin, yung mga deep-rooted. So we are targeting 100 to 200 hectares for this year, and we are willing to compensate those who will secure the area. Parang initial namin 800 pesos per hectare. So kung may 10 hectares kang binabantayan, meron kang 8,000 na salary every month. So I think that's good enough for them, no? Ano lang naman yan, pwede silang mag-farming, pwede silang magpantay doon sa mga pinatanim natin na mga kahoy. Alright, mga panghuling katanungan na lamang po, Governor. Doon po sa mga tulong na ipapamahagi po sa ating pong mga kababayan, kaya po bang ipamahagi ang mga tulong sa loob ng 3 to 4 weeks, gaya po na nakasaad sa Deed of Donation ng Office of the President sa lalawigan po, Governor? Kaya naman because we have already the list, no, of the farmers, no.
sa probinsya namin. And then we just select kung sino talaga yung pinaka mahirap o pinaka naapektuhan doon sa El Nino natin. Alright, baka panghuling mensahe nyo na lamang po sa inyo po mga constituents and also to the President. Go ahead po, Governor. Again, pasalamat kami kay President PBBM. Dito nakita natin na yung pagmamahal niya sa mga magsasaka natin, na naisip din niya na bigyan ng tulong in time of situation doon sa pamumuhay nila. At saka, I think I will encourage also our farmers to thank the President, no, for this act, no. Aside from ayuda kasi na ganyan, nagbibigay din siya ng mga fertilizer. Saka sa DA ngayon pala, meron ng hybrid na pamibigay sa farmers na it will increase our production to around, I think, 20 to 30%. Sa rice yan. So, makatulong na sa farmers ito, makatulong din sa supply natin sa rice. No? Well, on So, that again, note, thank you, Mr. President, for coming here in Region 9 and to give assistance to our farmers. well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Governor Victor Yu ng Zamboanga del Sur. Salamat po, Governor.